Napansin mo na ba? Bakit may hawak na bouquet ang bride sa kasal? Simple lang ba ito o may nakatagong kwento sa likod ng bawat bulaklak? At ngayong summer na at uso na naman ang mga kasalan, siguradong kaliwat kanan na naman ang mga wedding na ating makikita. Magaganda, enggrande at puno ng tradisyon. Sa bawat kasal na ating napapanood, puno ito ng magagandang detalye. Mula sa puting gown hanggang sa paghahagis ng bouquet. Pero alam mo na ba na ang mga ito ay nagmula sa kakaiba, minsan nakakatawa at minsan nakakatakot na paniniwala noong sinaunang panahon? Sa video na ito, aalamin natin ang nakakagulat na kasaysayan ng wedding traditions, lalo na ang bouquet. Kung paano ito nagsimula at bakit hanggang ngayon ay dala pa rin ito ng mga bride. Handa ka na bang tuklasin ang mga lihim sa likod ng kasal? Tara, simulan na natin. Kung nakadalo ka na sa kasal o ikaw mismo ay ikinasal, alam mo na maraming ritual na kailangang pagdaanan ng bride at groom bago magsimula ang selebrasyon. Mula sa bridal parties at bridal showers hanggang sa diamond rings at flower bouquets. Ang mga tradisyong ito ay halos kasing halaga na ng mismong wedding vows. Pero saan nga ba talaga nagsimula ang lahat ng ito? Pero bago tayo sumabak, bakit hindi ka muna mag-subscribe sa Kaalaman Nexus PH at i-comment sa baba kung ano ang mga kakaibang tradisyon na gusto mong marinig. Bago ang 1841, ang paboritong damit pangkasal ay maliwanag, makulay at pwedeng isuot muli sa araw-araw. Gumagamit lamang ng puting damit ang bride kung mayayaman ang pamilya dahil mahal ang pagpapanatili at paglilinis ng ganitong kasuotan. At oo, seryoso dahil ako mismo nasubukan kong magsuot ng malaking puting gown at madali itong mamantsahan. Pero binago ni Queen Victoria ang trend na ito sa edad na 20 years old. Isinuot niya ang all-white gown sa kanyang kasal kay Prince Albert. Hindi tulad ng sinasabing simbolo ng kadalisayan, ang puti noon ay pinili upang ipakita ang delikadong lace ng damit pangkasal. Kasabay ng bagong trend ng puting gown, itinakda ni Victoria na tanging bride at mga bridesmaid lamang ang pwedeng magsuot ng puti. Tradisyon na sinusunod hanggang ngayon. Marahil, pinakamahalagang bahagi ng paghahanda ng bride ay ang pagpili ng perpektong gown. Pero noon sa medieval Europe, hindi lang para sa magpakitang gilas ang gown. Ang damit pangkasal noon ay single-use at gawa para sa aksyon dahil iniiwasang pagkasakal ng mga kababaihan sa kasal ang bride. Literal na binuburak nila ang damit niya. Parang marahas at bastos pero ito pala ay isang fertility ritual. Ang mga piraso ng damit na nakakabit sa bride ay pinaniniwala ang nagbibigay ng swerte sa pagpaparami. Kaya ang paghagis ng bouquet ay paraan ng bride para makaligtas ng buo ang kanyang gown. Ngunit nang maging mahal at komplikado ang mga damit, nagsimulang mawala ang tradisyong ito. Pero balik tayo patungkol sa bouquet dahil marami pa tayong mga impormasyong pag-uusapan tungkol dito. Kaya, bakit nga ba may hawak na bouquet ng bulaklak ang mga bride sa kasal? Ang tila simpleng tanong na ito ay nagbubukas ng isang kahangahangang paglalakbay sa nakaraan na naglalantad ng mga tradisyon na puno ng kasaysayan at simbolismo. Nagugat ang tradisyon ng bride na may bouquet ng bulaklak noong sinaunang panahon. Noong panahon ng mga Griego at Romano, dito nagsimula ang tradisyong ito. Ngunit sa mga dahilan na malayo sa ating modernong konsepto ng romansa at kagandahan, ang mga bride noon ay may dalang mga bundles ng herbs at spices na pinaniniwala ang nakapagtataboy ng masasamang espiritu at nagdudulot ng swerte. Ang mga ito ay kadalasang naglalaman ng matatapang na herbs tulad ng bawang, isang malaking kaibahan sa mabangong rosas at lilis na dala ng mga bride ngayon. At alam mo ba noong Middle Ages ay may dalang bouquet ang bride na may herbs at bulaklak upang tabunan ang amoy ng katawan dahil hindi madalas ang pagliligo noon. Ang bouquet noon ay may praktikal na gamit upang matiyak na mabango ang bride sa kanyang espesyal na araw. Dumating ang Victorian era at nagkaroon ng malaking pagbabago. Nagsimulang magkaroon ng partikular na kahulugan ang bawat bulaklak. Idea ito na hango sa Ottoman Empire. Ang language of flowers or florography ay nagbibigay daan sa tao na ipahayag ang damdamin ng hindi nagsasalita. Ang bouquet ng bride ay naging simbolo ng pag-ibig, katapatan at pag-asa para sa kaligayahan sa kanilang buhay mag-asawa.
Ngayon, ang mga bride ay may bouquet bilang simbolo ng pag-ibig at saya. Ito ay naging mahalagang bahagi ng bridal ensembles, kadalasang akma sa tema ng kasal at sa gown ng bride. Ngunit sa likod ng estetika at romansa, nananatili ang mga bakas ng sinuunang tradisyon. Sa kabuuan ng tradisyon ng bride na may bouquet ay mayaman at magkakaibang kasaysayan. Nagsimula ito bilang protective charm laban sa masasamang spirito, naging practical na solusyon upang takpan ang amoy ng katawan noong Middle Ages, naging tahimik na mensahero ng damdamin noong Victorian era, at ngayon ay simbolo ng pag-ibig at saya ng modernong kasal. Sa kabila ng pagbabago sa paglipas ng mga siglo, isang bagay ang nananatiling pareho. Ang bouquet ay magandang patunay sa mga hangarin ng bride para sa kanyang buhay may asawa. Sa tuwing nasasaksihan natin ang tradisyong ito sa bawat kasal, tayo ay kalahok sa isang ritual na nagdaan sa maraming siglo. Isang tahimik na pagpupugay sa mga pangarap, pag-asa at paniniwala ng mga nakaraang henerasyon. At oo, karamihan ng mga bride ngayon ay may hawak na magagarang bulaklak. Ngunit sa Victorian era, pinasimple ni Queen Victoria ang tradisyon. Maliit na bouquet ng bulaklak, may kasamang moss at orange blossoms. At ang paghagis ng wedding bouquet ay isa sa pinaka-exciting na bahagi ng kasal. Kapag inihagis ng bride ang kanyang bouquet sa harap ng sabik na mga bisita, maraming mata ang nakaabang. Pero napaisip ka na ba kung saan nagmula ang tradisyong ito at bakit ito ginagawa hanggang ngayon? At dito na nga natin tutuklasin ang kasaysayan at kahulugan ng bouquet toss at alamin kung paano ito naging paboritong ritual sa kasal. Nagugat ang bouquet toss noong medieval Europe pero hindi ito laging tungkol sa paghuli ng bulaklak. Noong panahong iyon, ang kasal ay itinuturing na maswerteng okasyon at naniniwala ang mga bisita na ang paghipo sa bride ay magdadala sa kanila ng swerte. Dahil dito, minsan ang mga bisita ay nasosobrahan sa kasabikan. Hinahagis o tinatangkapang punitin ang damit o veil ng bride para makuha ang swerte. Para protektahan ang sarili, minsan ang bride ay naghahagis ng garter o ibang bagay para i-distract ang mga bisita at mapanatiling buo ang kanyang damit. Ngayon, ang bouquet toss ay naging masayang bahagi ng kasal. Hindi lang ito tungkol sa swerte, isa rin itong paraan para maisali ang lahat ng bisita, lalo na ang mga single na babae sa selebrasyon. Ang masayang kompetisyon sa paghuli ng bouquet ay dagdag na excitement at kadalasan ay highlight ng reception. Ito ay kombinasyon ng tradisyon, pamahiin at purong saya na nagdadala ng tawa at kasiyahan sa lahat. Para sa ilang couple, nagkakaroon pa ng creative twist ang bouquet toss. May bride na inihahagis ito sa isang tiyak na tao bilang tanda ng pagmamahal, habang iba naman ay pinipiling i-skip ang tradisyon at ibigay na lang sa espesyal na tao gaya ng kaibigan, pamilya o bagong kasal na couple. Patuloy ang pag-evolve ng tradisyon, pero ang diwa neto ay nananatili, isang masayang selebrasyon ng pag-ibig, swerte at kinabukasan. At iyan ang dahilan kung bakit may hawak na bouquet ang bride at bakit naghahagis tayo ng wedding bouquet. Isang minamahal na ritual na nagdadagdag ng kaunting magic, tawa at pag-asa sa bawat araw ng kasal. May natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Kaalaman Nexus PH at i-share ito sa mga mahilig sa kaalaman. May tanong o topic suggestion? Comment lang. Hanggang sa susunod na dagdag kaalaman.